Undersaldi ko as proposer is 13 billion, Wow. 13 billion 803 million 693. Ang pinupunto ko lang, pag si Saldi ko ang lumabas na proposer, pwede siya hanggang 13 billion. Pero yung mga congressman, pag ikaw, unti-unti lang ang pwede mong Hingi. Ano klaseng investigasyon yan, di ba? Ano lang yan, lokohan na yan. Niya, si Congressman Toby Tiangco ng Navotas City. Good morning, Kong Toby. Welcome back po sa ASPN. Yes, good morning, Patpi. Good morning, Ali. Good morning po, Kong Toby. Una kong katanungan, yung bang kahapon na pag-alis mo when you stood up to leave, yun ba, will that count as a walkout? At kung yun nga, ano po ang dahilan ng paglisan nyo mula sa hearing? Hindi, ganito, no? Simulan natin doon sa simula. The main question is, pwede ba namin imbestigahan yung sarili namin? Di ba? Yan po yung unang tanong. Ako, nung una pa lang, hindi talaga ako pabor na magkaroon ng investigasyon ang Kongreso dahil kasama po kami sa inaakusahan, di ba? So, paano naman namin imbestigahan yung sarili namin? Okay? Siyempre, ang sinasabi nun, we have to exercise oversight, no? But how can you exercise oversight upon yourselves, number one? Number two, even if it is the duty of Congress, kahit katungkulan po ng Kongreso, na gawin ang oversight function, may mga pagkakataon naman na kahit katungkulan po namin yan, out of delikadesa, hindi namin pwedeng gawin and we should inhibit. And in this case, I think Congress as a whole should inhibit from the investigation. Yes. Okay. So, ganon. So, ang nangyari, sige, tinuloy nila kasi pinayagan sila ng plenaryo, tignan natin kung magiging patas ba sila, di ba? At kung may pupuntahan ba to, kasi pinayagan nga ng plenaryo. So, noong nagmosyon si Congressman Erice na ipatawag po si Congressman Saldi po, dahil nga, tinanong niya si okay, ganito po yan, para mas maintindihan. Tinanong niya si Secretary Bonoan. More or less, ang conversation nila is, alam niyo ba yung naging insertion sa BICAM? Okay? Sabi ni Secretary Bonoan, hindi namin alam yan, makikita lang namin yan sa paglabas ng GAA. No, hindi namin alam yan kung ano yung babawasin, kung ano Pagbatas na, oo. Okay. So, ang sabi ni Congressman Erice, sige, dahil hindi nyo alam yan, ipatawag natin si Saldi ko. Okay. May tumutol ngayon. I think it was Congressman Abante na ang sabi, wag ipatawag si... Objection. Di ba? May mga nag-second. I move that ipatawag. Madami na pumayag. Ngayon, ayaw nilang pagbotohan, di ba? Ang sinasabi ko, pagbotohan nyo na yan. So, ibig sabihin, ang sinasabi kasi nila, hindi natin pwedeng tawagin as resource person ang isang congressman. Dahil ang resource person, kailangan manumpa na siya ay magsasabi ng totoo at buong katotohanan. So, kung hindi namin pwedeng imbitahan yung congressman as resource person, paano sinasabi nila kahit congressman, iimbestigahan nila? Paano mo imbestigahan yung hindi mo pwedeng ipatawag. As resource person? Di ba? So, ibig sabihin, kung hindi mo pwede ipatawag at sabihin ng congressman na ayaw ko, anong klaseng investigasyon yan? Di walang pupuntahan yan. Okay. Number one. Number two, sabi ko, sige, pagbigyan natin to, subukan pa natin, baka naman di ba, nagsalita si Mayor Magalong, sabi niya, 20% na pupunta sa Committee on Appropriations. So yun out of nawawalang pera, yun ang pinakamalaking pinupuntahan, di ba? So sabi ko, at sabi naman ng madaming congressman, wag mo kami lahatin. Pag pinatawag ka dito, saka mo sabihin sa amin kung sino yan. Okay, then Congressman Abante even said, sabihin mo kung sino. So nakita ko naman isang interview ni Mayor Magalong, ang sagot naman niya, pag pinatawag po ako dyan, pupunta ako at sasabihin ko kung sino. Ang sabi ko, ganun pala hinamon nyo in words. Sabi nyo, pumunta siya dito. Ngayon, sinabi ko, kay Congressman Abante, di ikaw na mag-motion na patawag. Siyempre, paligoy-ligoy, wag muna ngayon. Madami pa tayong inaasikaso. Unahin yung kontratista. Pero magkano ba doon sa PAI, magkano ba yung napupunta sa contractor? Di ba pinita naman ni Mayor Magalong, 10%. Kay Senator Ping Lacson, parang ganun din, no? If I'm not mistaken, 10%. Pero kay Senator Ping Lacson, 20% doon sa proponent.
Di ba? Yeah. Sabihin na nga ni Mayor Magalong kung sino yung pinakamalaki ang nakukuha. Ayaw naman namin. So anong klaseng investigasyon yan, di ba? Ano lang yan, lokohan na yan. Oo. Okay. I would say it directly, Yeah. lokohan yan, itigil na nila. Kung gusto nila ako pa-ethics, di pa-ethics nila ako. Basta para sa akin, lokohan yan. Lokohan. Oh, that's why pala At mag-aaksaya ng public panahon. funds. Yeah. So, Kong Toby, I Diba? remember... Pag sinasabi ko na lokohan yan, pare, kung gusto nila, patawag nila ako sa ethics. Oo. I was going to ask Kong Toby, when you were here, I think the other week, meron kang sinasabi nga na yung issue sa'yo at the time na hinihingi mo yung report ng small committee. Wala yun. So hanggang, hindi ba yun nasa loob dun sa USB na gusto mong ibigay? Okay, ganito. Yung small committee report, wala na. Ayaw nga lang ibigay. Kaya nga kailangan si Saldi ko lang di ba? Magpaliwanag. Ayaw naman nila patawag si Saldi ko. So, sino magpapaliwanag ng small committee? Yung USB, okay. Yung USB, bakit ba ako nagdala ng USB? Kasi, di ba, sabi ko, bakit itong mga pinagpalang party list, ilan lang sa pinagpalang party list? Kunyari, yung Ako Bicol, na kung saan party list si Saldi ko, meron siyang projects na naipasok doon sa BICAM, pero hindi to rinilisa. Pero naka-record sa GAA na meron siyang 2,295,000,000 worth of projects under Ako Bicol. Okay? Na dinala sa kung saan distrito. Ang BHW party list sa pamangkin niya to kay Angelica. 2,064,000,000. Wow. Okay. Nakapangalan kay Congressman Saldico as Saldico, no? Kasi doon makikita mo yan eh. Makikita mo kung sino yung proponent o sino yung request o requestor, proponent, proposer at saan distrito pumunta, di ba? So, under Saldico as proposer is 13,803,693. Ngayon, sinabi ko yung figures. Kaya hindi ko alam ba takot-takot na sila sa USB. Kasi baka kaya ko lang in-itemize yung kasi baka sabihin nila, inimbento mo lang yan eh. Diba? So doon nakasulat per project, anong title, magkanong amount, saan distrito napunta. Okay. So, yun ang punto ko. Kaya gusto kong pakita yung USB. Ngayon, bakit napakahalaga? Bakit ko kine-question yung pag-identify ng party list? Number one, ang party list, alam ko na meron silang allocation to identify infrastructure projects, binibigyan rin sila. But kung di ako nagkakamali, it's 100 o 150 million. Let's say 150 million para sa bawat party list. Okay? Kasi di ba, kaya naman konti lang yung binibigay na allocation. Kasi pupunta rin na sa distrito, di mas mabuti ng yung party list, yung district congressman ang mag-request, di ba? But siguro out of accommodation, they can identify 150. So 60 plus party list, yung iba 150 lang. Ano special dito sa mga to? Oo. Na bilyon. Diba? Oo. Bakit naging bilyon sa mga iba? Sa mga to? Correct. Oo. Okay? Oo. So, di ba? Anong special? Anong meron? So parang talaga bigyan sila ng special treatment because nga of their close ties with Saldico. Okay, yung kay Saldico, kaya ako gusto i-point out. Remember, there were 2 districts that I mentioned na umabot sa 20 billion, di ba? Di ba? Natandaan niyo yun? Ano yung 2 districts? Ito yung... Mention na yun ni Senator Ping Lacson eh. Kung ano yung districts, di ba? I don't want to keep mentioning the districts because ang papakita ko dito na yung congressman, tinapunan lang siya ng proyekto. Ibig sabihin, kahit yung distrito na 20 billion na, tinapunan pa ulit ni Saldico ng additional. Ng billion. Oo. Hindi ba? So baka isa siya sa mga naglalagay ng pondo doon sa distrito na yon. Di ba? So itong kung you brought it up itong pag-allocate ng ganitong kalaki, no? Ako Bicol Party List 2.295 sa barangay health workers na ni pamangkin, yung niece ni Saldico na si Angelica ko, 2.064 billion. Yung ganong kalaking pera, yung ganong kalaking alokasyon sa party list,
historically ganun ba? Dahil nga 'di ba ang yung tanong mo is bakit padadaan sa party list yung pakikinabangan ng distrito? Bakit hindi For na lang example, magbigay tayo ng konkreto para mas maintindihan. Kunyari lang, Ali, ikaw party list congressman. Ako district congressman sa Navotas. Di ba? So, siyempre, ako, re-request ako ng proyekto para sa distrito ko, di ba? Correct. Okay. So, ang hirap mag-request para madala sa distrito ko. Pero yung party list congressman, pag dinaan mo sa kanya, kaya niya mag-identify up to 2 billion. 2 billion is almost the NEP, the basic NEP. Pag nagsimula yung NEP, pag wala pa yung mga additional during the BICAM, halos ganyan ang NEP ng bawat distrito. Ibig sabihin, para siyang isang distrito, ganun. Mas lalo na yung kay Saldi ko, 13 billion. Actually 14 yun pag i-round up mo. Kung 13.8 yun, dapat 14 billion yun. Okay. So, ibig sabihin, ang pinupunto ko lang, pag si Saldi ko ang lumabas na proposer, pwede siya hanggang 13 billion. Pero yung mga congressman, pag ikaw, unti-unti lang ang pwede mong hingin. At ang tanong dito, alam ba ng congressman na dadalan siya ng pondo ni Saldi ko doon sa distrito niya? Oo. Diba yun, nakita ko yung interview ng isang kasamahan ko sa Congress, sabi niya, hindi ko maalam yan eh. Nakita ko lang na handyan eh. Oo. So Kong Toby, ito po ilang araw na po kayo nasa session. Hanggang ngayon hindi pa rin nagpapakita po si Kong Saldi. He is an incumbent and yet hindi rin siya. So I guess hindi siya pwedeng ipatawag kasi mukhang you're going to be outnumbered. Yes. Oo, there's no chance. How about my other question aside from Congressman Zaldico is also House Speaker Martin Romualdez. Is he also going to, because he was also part of that small committee, is he also... No, he was not part. In fairness, he was not part of the small committee. Ever? But isn't he aware of also these insertions, if ever? Kaya nga, dapat tanongin si Saldi ko. Tanongin si Saldi, report mo ba ito kay Speaker o sariling diskarte mo to? Oo. Diba? Kaya nga, alam mo, Pat P. Ali, ang hindi ko maintindihan is this, no? I cannot understand. Wala naman siguro magsasabi na naapektuhan ni reputasyon ng House, di ba? Yes. Oo, we had Kong Albi here yesterday. Sabi nga niya, nakakahiya now to be called a congressman. Okay. Ang problema dyan, ako yung sinisisi. Kaya doon nakakahiya maging congressman kasi isa pinagsasabi ko. So, ibig sabihin, ako pang nagsasabi ng totoo, na sinasabi ko lang yung totoo, na lumalabas may mali, ako yung gusto nilang sisihin na may kasalanan kung bakit pangit ang imahe ng House. Hindi ko alam, ba't di na maintindihan, why are we allowing one person to tarnish the whole institution? And kasi, alam mo, hindi ko pa nauulinigan si Congressman Zaldico ng any official statement na any statement of denial or any statement of, 'di ba, yung parang defending himself, 'di ba? Yung wala pa, no? Am I correct or am I wrong? Yun nga, that's what Congressman Ungab said yesterday. Sabi niya, early on, I described the 2025 budget as the most corrupt budget. Sabi niya, hindi ba natural kung ikaw ang chairman ng Committee on Appropriations, tatayo ka kaagad, hindi ka papayag, makikipag-away ka, sabi mo, oy, ako chairman yan. Bakit mo sinasabing most corrupt budget yan? Nag-freeze na. And then, sorry. Oo. Yun. Oo, so wala tayong narinig up to now, no, from Congressman. Ngayon, I would think kasi siya, incumbent, no? He's a sitting congressman sa 20th Congress. But si Senator Grace po, wala na, 'di ba? Hindi na siya senador ngayon. No, And kahapon, base dun sa inyong pagpapalitan po ng salita, ang desisyon nung karamihan sa inyong mga kasamahan doon ay unahin muna itong mga contractors, yung issue ng mga contractors with regard to the anomalous flood control projects. Imbis na tawagin, for example, si Mayor Magalong para pangalanan yung sino yung sinasabi niyang 67 mga congressmen na kontratista din.
or ipatawag itong mga taga 19th Congress na si Congressman Saldico, si former Senator Grace po, para malaman po natin anong nangyari nga doon sa 2025 budget, no? But are you amenable or was it even decided na pagkatapos itong mga kontratista, kayo naman ang pagbibigyan? Were you given that assurance? Ang problema, Adi, ayaw nila magbigay ng date. Tsaka it's illogical, di ba? Okay, for example, magbigay tayo halimbawa. Kunyari, ikaw na wawalan ka ng pondo, okay, sa kumpanya, at may mga pinagsususpetsahan na gumawa ng kalokohan. Hindi ba natural ang una mong papatawag yung sinasabing may pinakamalaking ninakaw? Di ba? Yes. Si Most Mayor guilty. Magalong willing na nga niya sabihin kung sino yung pinakamalaki ang natatanggap. Ayaw naman nila ipatawag. So gusto nila kung sino yung mas maliit ang Small fish na lang. mas maliit ang nakuha, yun ang papatawag nila. So, Ako naman, ang reaksyon ko, isa sa naisip ko, itong hindi ba dapat unahin din naman na bago mong kaladkarin through the mud yung ibang kontratista? Isn't it possible that may mga contractors doon na hindi naman ghost project, na hindi naman substandard, hindi naman overpriced yung proyekto? Ako naman ang feeling ko na parang yung irreparable yung magiging damage. Kung hindi mo na at first glance, alamin muna natin, is there something wrong with the projects that they did, hindi ba? Kasi yung like yung Wow Builders, for example, ghost. So yan, di ba? Fine. Pero like yung ito iba, yung irony, ha? Ito yung irony, ha? Sabi nila kahapon, tinawag daw ni may ginamit na term si Mayor Magalong, but I just cannot use that term because I have to be religion sensitive to the Muslims. Yes. So but in other words, sinasabi, lokohan to. Yeah. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng sinabi ni Mayor Magalong, di ba? Sarsuela. oo, sarsuela. Kung naman sarsuela, ma-offend naman yung mga nagsasarsuela. Di ba? Meron pa ba? Wala na Cultural yata heritage. Parang wala na yata. Hindi na uso Hindi, yata pero yun. okay, wag na tayo basta lokohan. Lokohan. Yeah. Di ba? Lokohan. Tila nabahagang buntot. Dati ang tatapang ng TRICOM, ng Quadcom, pag tinawag mo silang lokohan, oy, bukas pumunta ka dito. Bakit mo kami tinatawag ng loloko? Oo. Diba? Fake news yan. Yeah. My last question, Diba? Kong Tubi. Do you Bakit think... hindi na mapatawag yung nagtatawag sa kanila, nagsasabi sa kanilang lokohan lang to? Oo. So do you think, Kong Toby, na si Congressman Ridon is doing a good job? Is there even any point in continuing the Infracom? Wala, lokohan yan. Let's ask him. Let's ask him. Si Saldico, tiga Bicol, siya Bicol Saro. Ano bang di ba connection nila? Oo. Ako. Ang laki ng pondo na ako, Bicol. Grabe, no? Billion-billion. No? Nararamdaman kayo ng mga Bicolano, yun ang Tsaka tanong. to think, sabi nga natin, dapat marginalized sector ang i-represent ng Yung mga party list. regional parties din, isa pa eh. Oo, No, tapos for the record, of course, it's going to be unpopular again in Congress kasi 60 of my colleagues are party list congressmen. Yeah. So, I mean, I will be put again in a difficult situation. Pero pinahanap ko na sa staff ko kagabi yung final ni Tito Sen na party list ayun na nga, law yung- amendment. Amendment. Correct. Kanina we had him. And I will study it, no? I will study it. Okay. Sige, Kong Toby, ano At lang. kung pupulsuhan naman ng taong bayan tungkol sa party list, makinig din naman yung mga mambabatas natin. Na wag na lang paikutan. Sa sentimiento ng taong bayan tungkol sa party list, kung naaabuso na yung sistema na yan and it has already evolved and metamorphosed into a monster. Maganda yung original na layunin, pero ngayon, parang hindi na tugma dun sa original na konsepto kung para saan ang party list system. Kung Toby, we're out of time. Ang question ko lang is, sinabi na ni Presidente that there will be an independent commission. What do we Yes. lose if we just wait for the Ano bang kinakarera natin dun sa independent commission? Correct. Para may magpuro tayo na scapegoat? Ganun ba?
Lahat to sinasabi ko para dalilan nila ako sa ethics, di ba? Talagang challenge mo yung ethics, ha? O kaya wag natin i-televise. Hindi, para matapos na, di ba? Oo, matapos na yung issue na to. Okay, sige po. Maraming salamat, Kong Toby, sa ulitin. Pero relax lang. Stay cool, stay calm, Akala and ko pa stay naman, collected. nilalaman ng USB na yan, hihingi ko sana kung bibigay mo sa media, akala ko yan na yung Hindi, minutes. I don't know why they're so scared. It's just a list of projects. Kasi baka sabihin nila, invento yung 13, yung figure na sinasabi Sabi ko, mo, di ba? Akala ko naman yun yung small committee report na finally nakuha mo, nakakuha ka ng small committee So wala report. ba sa archives yung small Wala. committee Wala. report? Last Wala question. natin yun. Si Saldi ko na lang makakasagot nun kung nasaan yun. Oo, So wala nga sa daw. archives yung small committee minutes? Wala. Wala sa record. Kong,